Paramdam ko dapat may makarinig nito. Ito yung viral ngayon na batang babae na sinira ng guard ang sampagitan sa isang mall. Marami ang nakisimpyatya sa bata at naawa, pero yun ang talaga nagpapainis sa akin. Kung tutuusin, walang kasalanan ng guard. He was just doing his job. Social media doesn't always tell the truth. We are made to believe what we see from splice or short videos. But I know for a fact that those children were informed multiple times that they are not allowed to stand by, sell something, or beg from passerby. However, kids nowadays won't listen. They are so smart and entitled, thinking that they know everything. They don't have respect to the authorities or to the rules. That might be the reason why the guard couldn't control himself anymore, due to the redundancy of these scenarios. You know what? Kids nowadays are often protected by the drama on social media. Parents are just around, I'm sure. This needs to be stopped and not normalized. We should teach children not to beg or create drama to survive in life. The behavior of this kid is very disrespectful. Or maybe she's just pretending to be a schoolgirl. You'll never know because someone else is already filming. And it seems they're provoking Kuya Guard. But Kuya Guard is not harming her. He's just protecting himself from the disrespectful act. Yet some people are still blinded and supported the wrong behavior. Naranasan nyo na ba na nagtitipid kayo pero nag-crave kayo kaya bibili kayo ng food na inaasam-asam nyo? Tapos biglang may lalabas o papasok ng mga bata hihingi ng food ninyo? Or kumakain kayo sa restaurant or fast food with family and friends, tapos biglang isa-isang papasok mga bata at manghihingi ng food? Hindi sa pagdadamot, but it's not right. Napaka-annoying at disrespectful sa mga kumakain. Sa isip ko, dapat hindi tinotolerate ng mga establishments ang ganitong modus operandi, pati sa 7-Eleven at ibang convenience stores, hindi ka na makakapasok o makakain ng maayos. Yung nawalan ka na ng karapatang mag-moment at ipamper yourself kasi yung guilt mo ang tinatarget nila. Yung parang kasalanan mo pa na nagtrabaho ka, na nagtitipid ka, na may pambili ka ng food, tapos sila manghihingi, mamimilit, or ipaparamdam sa'yo na masama ugali mo. Ang galing nila mag-manipulate at gaslighting na wala naman sinasabi sa'yo. Sila may karapatang dumiskarte, tayo walang karapatang mag-enjoy sa pinaghirapan natin. It's very wrong. Gumising kayo guys, ginagamit nila ang guilt emotion ng hinihingan nila. Minsan, we need to think, don't give them food instantly. Teach them a lesson that they should strive hard to get food. Tinuturuan natin silang maging manluloko at tamad. Nagiging mas mautak na ang mga kids ngayon at mas upgraded ang mga namamalimos. So, wag natin ipamana ang isang gawain pang tamad at napakarami nila sa lansangan. Mag-isip-isip din, sa totoo lang, tama ang ginawa ng guard. Pero nakakaawa yung guard. Mawawalan pa yata ng trabaho dahil sa batang ito na hindi nagabayan ng tama ng mga magulang or nagpapanggap lang na bata. Kung kailangan sirain ang mga paninda o kumpiskahin, pabor ako doon kasi ang mali ay mali. Ano yun? Sila lang ang nakikinabang pero madaming napupurisyo? Ganun ba? Yung guard na hindi nagkulang ng pakiusap at paulit-ulit yun, I'm sure, at hindi na nakayanan minsan ang katigasan rin ng ulo nila. Tapos yung guard na ginagawa lang ang trabaho para sa premises ng establishment, tapos siya pa ang napasama at mawawalan ng trabaho. O hindi lahat ng naaapi at nakakaawa at nagtitrend sa social media ay totoong biktima. Minsan kung sino pa ang gumagawa ng tama, sila pa ang nababash, napapasama at napapahamak. Yung mga content creator na tumutulong at nakikisimpatya or nakikisabay sa trend, mag-isip-isip kayo ng tutulungan nyo. Why not spread what is right and stop tolerating the wrongdoings and modus operandi? Huwag kayong papaloko. Huwag niyong sayangin ang pera at awa ninyo sa mga tamad at manlulokong tao. And besides, trabaho na nila kasi ang ganitong diskarte. Hindi naman talaga sila nagbebenta ng sampagita o talagang hanap buhay na nila ang sampagita eh. Dapat dose-dose na yan. May mga target silang maubos talaga kasi wala silang kakitain. So, sa nakita ko, sa kaunting sampagita na nasira ng guard, malamang props lang mga yun. Ang binibenta talaga nila, yung makitang maayos sa mga damit nila, naka-school uniform, meaning, pinapakita nila na matino silang naghahanap buhay, which are all drama and fake. Upgraded na rin kasi ang mga namamalimos ngayon. Di lang basta paawa at gula-gulanit ng mga damit at madudumi ang itsura. Yun ang nakakainis kasi, madaling maawa ang mga tao dahil parang may backstory ang pagbebenta nila. Ilang beses na rin akong naging biktima ng mga yan. Kahit hindi ko kailangan binibili ko lahat kung kaya ng budget ko. Madalas sinasabi ko nga, wag na ako suklian eh kasi naaawa ako sa kanila. Minsan sinasadya ko talagang bigyan ng malaking pera tas hindi ko na kinukuha ang sukli para makatulong ako sa pag-aaral nila. Pero lahat yun puro palabas lang. And kung sa 1,000 people na madaling maawa, malamang mas malaki pa ang kita nila kaysa sa ating mga nagtatrabaho ng patas. Kaya nung na-realize ko yun, hindi ko may iwasang mainis sa mga ganyan. Tapos malalaman mo, pamilya pala silang iba-iba ang mga drama. Doon lang sa lugar na yun, may kanya-kanya silang teritoryo. Kung wala talagang magbibigay, walang mamamali mo. So dapat maging batas talaga ito. Let's save Kuya Guard. Ibalik sana siya sa trabaho. Kasi wala siyang kasalanan. Kaya shout out sa mga mamabata, sana magawa ng batas na bawal mamalimos, makulong yung mga magulang na nagtotolerate ng mga ganito at yung mga nagko-content na nagpapahamak ng kapwa nila for trends and views. Dapat bigyan sila ng leksyon. Kung kailangan makulong, ikulong. Sa mall na kung saan nagtatrabaho si Kuya Guard, sana imbestigahan nyo naman kung ano talaga nangyari. Kasi si Kuya Guard na nagtatrabaho para sa pamilya, tapos against dun sa mga taong namumurwisyo na mamalimos lang, tapos may nagbi-video pa. Medyo parang may off talaga dun eh. Naaawa ko kay Kuya Guard. Si Kuya Guard hindi siya sinaktan. Wala akong nakitang pananakit dun sa batang yon at sobrang violent ng bata. Parang
merong hindi tama talaga.